Manny Pacquiao nagsalita na sa tunay nangyari sa kanilang bakbakan sa higanting si Rukia Anpo ng Japan. Pacquiao umaming hindi 100% ang kondisyon at umaming hirap sa laban. Anpo prangka kay Pacman at sinabing ordinaryo lang naman pala ang lakas si Pacman. Ryan Garcia di naitago ang pagkadismayado kay Pacman. Ang dahilan alamin, ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Higante kontra duwende. Ito ang patunay sa boxing ay talagang pwede kung ang duwende ay isang boksingerong legendary. Halos ang naging reaksyon ng mga Pinoy sa laban ay gusto nila na magkaroon pa sana ng extension sa round dahil sobrang bitin sila sa napanood ng laban nila ni Pacman at ni Anpo. Kasi Pacman ay nagsimula pang naginit sa laban pero dahil 3 rounds na ay dapat ihinto ng laban. Ilang mga power shots din ang tumama sa mukha ni Pacman. Mula sa mas mahaba na galamay, higante ang tangkad at alam din niya kung paano matras at ang bintayang ito ay palaging ibinibida ni Anpo sa laban nila kay Pacman. Kaya nahirapan na makatama itong si Pacman ng mga magagandang mga kombinasyon. Inamin nga ni Pacman na siya ay nahirapan na i-knockout itong si Anpo kasi sobrang tangkad nito. Sobrang haba ng kanyang mga galamay na naka-apekto kay Pacman na pasukin itong si Anpo. Target man ni Pacman ay pagapang ang hapon pero hindi niya ito nagawa dahil sa sobrang tangkad ng mamang ito. Inamin din ni Pacquiao na sa gabi ng laban ay hindi siya 100% ang kondisyon niya dahil siya lamang ay 60% lamang. At ayon pa kay Pacman, may potensyal itong si Anpo na maging isang ganap na boksingero kung talagang gugustuhin ni Anpo na maging boksingero na lang at hindi nalalaban sa mixed martial arts o sa kickboxing. Inamin din ni Pacman na malakasin itong si Anpo at may galaw din na maituturing na pambihira. Pero ang naging reaksyon ng Manny Anpo ay hindi naman pala talaga malakas o mabigat ng mga suntok ni Pacquiao. Ang mabigat ng kay Pacman ay ang impresyon ng mga tao sa kanya dahil siya ay legendary fighter. Pero para sa kanya ay wala namang espesyal sa bigat ng mga suntok ni Pacman. Kaya nga ang sabi ng ilan, dapat ginawa mo na lang ng 6 rounds ang laban ninyo. Total ordinaryo lang naman pala ang suntok ni Pacman. Pero ganoon pa man, hindi rin naalis sa mga Hapon na ikumpara itong si Floyd Mayweather Jr. at si Pacman. Na 2 beses na itong si Floyd lumaban sa Japan kontra sa mga rising fighters. Pero ayon sa mga Hapon ay talagang nakikita nila ang pagiging superior o nangingibabaw ang galing ni Floyd Mayweather Jr. sa mga Hapon na nakalaban niya. Hindi raw tulad ni Pacman na nabugbog nito sa kanyang kalaban. Pero syempre mga kwento, ang mga nilabanan ni Floyd ay rising star na sobrang bata pa at pangalawa ay hindi naman gaano kalaki o katangkad kay Floyd. Hindi kasi tulad ni Pacman ayon sa iba, hindi na mimili ng kalaban at kung sino man ang iharap ay kanyang papalagan talaga kahit gaano man kalimaw at mamaw ang kalaban. Pero ganoon naman, base sa ipinakitang laban ni Pacman ay marami ang medyo nakulangan at nasabi nilang ibang Pacman ang nakita nila na talagang dumating na sa father time. Pero sinabi naman ni Pacman na sana hindi doon magtapos ang exhibition fight niya sa Japan. Hiling ni Pacman ay sana meron pang susunod na laban niya sa Japan. Samantala, hindi naman naitago ang pagkadismaya ni Garcia sa nakita niya na laban dahil sobrang ibang Pacman ang nakita niya sa laban kakwento. Sobrang iniidolo niya itong si Pacman at bata pa siya ay si Pacman ang kanyang pinapanood ng mga laban kaya sobrang iniidolo niya itong si Pacman. Pero sa ngayon, ang nakita ni Garcia ay wala na sa prime itong si Pacman at ang depensa ni Pacman ay hindi na maganda at solido. Pero ganun pa man, hinamon naman ni Garcia sina Pacman at Anpo at sinabihan ni Garcia na si Anpo ay kanyang pabagsakin sa loob ng 3 mga rounds at gusto rin niya na lumaban sa Japan kahit pa si Pacman ang kanyang makalaban. Mga kakwento, ano naman ang masasabi mo sa performance ng ating pambansang kamao? Sang-ayon ka rin ba sa mga pinagsasabi ni Anpo? May plano si Pacman bago ngayong taon na magtapos na laban sa pro boxing kontra yan kay Mario Barrios. Kaya naman, ano naman ang tumatakbo sa isipan ninyo? Ay nako, huwag nang mayang ibahagi ito dahil komento at opinion mo ay basahin namin yan na may respeto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo matapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Vince Villar, kay kakwentong Mario Frederic Cabillon, kay kakwentong Julius Baleco, kay kakwentong BJ Moreno, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout si Jen. Bueno, ganito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.